Philippine President Rodrigo Duterte has declared a lockdown of the capital Metro Manila. Philippines has announced a lockdown of the Mga entire Metro Manila area to help contain the spread of I have heard COVID-19. the goal of different groups, the medical community. Mandatory na ang pagsusuot ng mga face mask at face shield sa lahat ng pampubliko at pribadong establishmento sa Cainta at Taytay Rizal. Napakahirap ng buhay. Mga frontliners namin, matatapos ito. Palagay ko sa tulong ng Diyos, malalampasan din namin ito kahit wala kayo. Kung iiwan niyo kami, kakayanin namin ito. Pero sigurado, mas maraming buhay ang masasakripisyo, mas magiging mahirap, matagal na laban. Kaya iba, pag nandyan ka, hayaan niyo po gamitin kayo ng Diyos bilang pangunahing instrumento upang matagumpayan matatapos pa. Lahat nagtatanong nasan ang kasagutan. Paano na bukas makalawa? Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya? Paano ba tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo sama-sama. Life has so many unpredictable turns. We've laid out plans for the future that we aren't sure are going to happen. And so is COVID-19. Like a wildfire, it spread so fast that it shattered our basic daily routines, and lives succumbed to the disease. We stumbled, but with hope and faith, little by little, we rise above this challenge. And we as contact tracers, being one of the backbone in stopping the spread of the virus, we risk our lives and the lives of our loved ones. Despite of the danger, we still persist amidst all of the obstacles. We thank those people who believe in us and supported us, those who prayed for our safety, and above all else, we thank God for everything. Ang hirap ay sama-sama natin hinaya. Paano kung tayo'y magkaisa sa panahong kailangan ng isa't isa? Hindi po ba ninyo napapansin kapag ini-interview yung mga naka-recover sa COVID-19? Isa sa mga pinagpapasalamat nila ay yung mga doctors, nurses, mga frontliners, kasi hindi naman nila kasama ang kanilang mga pamilya, yung tumitingin sa kanila, yung nag-aalaga sa kanila, yung hindi nila nakikitahan ng pandidiri at pagdududa o kaya yung pagkapagod na. Kasi kung kayo nga naman na hindi nila kaano-ano, ang sa kanila ay nagmamahal at magmamalasakit, sino nga naman sila para mawalan ng pag-asa? Kung kayo lumalaban para sa amin, sino kami para mag-give up? Tapos di ng dilim,